Mapagpalang araw sa lahat at sa ating butihing narrator. Itago ninyo ako sa pangalang Arman. Nakatira dito sa Caloocan. Isa ako sa mga mahilig makinig sa inyong channel. At isa nga kayo sa gusto kong narrator na palagi kong pinapakinggan. Ngayon pa lang ay lubos na nga akong nagpapasalamat kung sakali mang mapili ninyong basahin itong aking kwentong ipapadala. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa at sisimulan ko na yung pagbabahagi ng aking karanasan. Ang kwentong ito ay nangyari noong minsang magbakasyon kami ng kaibigan ko sa isang lugar sa probinsya ng Antique. Tandang-tanda ko pang dekada 90 nang mangyari ito. Nang mapagkasunduan nga naming magkakaibigan na magbakasyon sa probinsya ng kaibigan naming si Darwin. Matagal-tagal na rin kasi kaming hindi nakakapaglakwatsa. At ang probinsya na lamang nitong si Darwin yung hindi pa namin napupuntahang magkakaibigan noon. Kaya kinukulit namin itong pumayag ng magbakasyon kami doon. Tinanong naman kami ni Darwin kung kaya ba raw naming bumiyahe ng pagkalayo-layo dahil ang lahat ng mga probinsyang napuntahan namin ay medyo malapit lamang sa Maynila. Parang hindi mo naman kami kilala. Libangan na nga natin kapag walang trabaho, di ba, na maglakwatsa. Isa pa, yung probinsya mo na lang yung hindi pa namin napupuntahan. Kaya pumayag ka na. Pangungulit pang wika ni Edward sa kaibigan namin. Sigurado ba kayo sa binabalak ninyong gawin? Paulit-ulit pang tanong ni Darwin sa amin at mahahalata mo sa kanyang hindi nga siya sang-ayon sa aming binabalak. Oo naman tol, sigurado kami at seryoso kami. Alam mo namang matagal na nga nating pinagpaplanuhan to, di ba? Ikaw na lang din yung hinihintay naming pumayag na magbakasyon tayo sa inyong lugar. Tugon ko naman po noon. Oo nga naman tol. Ano bang kinakatakot mo at parang ayaw mo kaming magbakasyon sa lugar ninyo? Pabalik namang tanong ni Edward kay Darwin. Kasi naman, alam nyo namang talamak yung balita sa lugar namin, di ba? Tungkol sa mga kababalaghan. Gaya na lang ng mga aswang. Hindi ba kayo takot? Tanong naman po nito. Yun lang ba yung kinakatakot mo? Alam mo tol, kahit saang lupalop ka pa magpunta, marami namang mga ganyan, di ba? Kaya huwag ka nang matakot. Dahil kami, kahit kailan, hindi kami matatakot sa mga ganyan. Wika pa nga ng isa pa naming kaibigan sabay hagalpak ng tawa. Bahala nga kayo. Basta binalaan ko na kayo Anya pa. At napakamot na lamang sa ulo itong si Darwin. Lumipas ang mga araw, ay bumiyahe na nga kami patungo sa probinsya ng Antique. Medyo ilang araw po kasi kaming walang trabaho noon Dumaan ang napakahabang oras at gabi na nga kami makarating. Dumaan yung medyo mahabang biyahe at gabi na nga nang makarating kami sa kanilang lugar. Sa tansya ko pa nga po noon, mga pasado 10:00 na yata ng gabi yun Dahil sa ganong oras na nga kami nakarating, ay wala na kaming masasakyang habal-habal na motor patungo doon sa sityong kanilang tinitirhan. May kalayuan pa mula sa bungad ng baryo ang kanilang tirahan. Maglalakad kami ng mga 1 oras bago ito marating. At dahil sa wala na nga kaming magawa, ay napagpasya na lang nga naming maglakad. Hindi naman kasi pwedeng manatili kami sa may bungad ng baryo hanggang mag-umaga para lamang maghintay ng masasakyan. Gawa ng bukod sa malamok nga ay wala rin kaming masisilungan. Higit sa lahat, natatakot din ako sa mga huni ng panggabing hayop. Literal na liblib po kasi yung baryong kinaroroonan namin noon. Mabuti na lamang talaga at medyo maliwanag yung buwan ng gabing ito, kaya hindi kami mangangapa sa dilim. Tara na, simulan na nating maglakad.
Sabi pa nga noon ni Darwin. Ano pa nga ba? Hibit balikat na tugon naman ni Bunny, yung isa pa naming kaibigan. Sa pagdaan ng ilang minutong paglalakad, ay napapansin kong madilim yung mga kabahayan at parang iilan pa lamang yung merong kuryente. O baka dahil anong oras na rin kaya natutulog na rin yung mga ito. Pero tinanong ko pa rin si Darwin kung lahat ba ng mga naninirahan sa kanilang lugar ay meron ng kuryente. Sinabi naman ito na iilan lamang daw yung meron. At tanging yung medyo may kaya sa buhay lamang daw yung kayang magpakabit ng kuryente. Dahil sa hirap din ng buhay, kaya hindi kayang magpakabit ng kuryente ng ibang mga naninirahan doon. Ganun ba? Kaya pala iilan lamang yung may ilaw sa labas ng kanilang bahay na nakikita ko. Tugon ko naman po noon. Kayo tol, may kuryente na ba kayo? Biglang singit na tanong naman ng kaibigan namin. Tumango si Darwin at nagwika na meron na raw silang kuryente. Dahil kahit papano, ay may pera naman daw yung kanyang mga magulang. Lalo at lahat daw ng kanyang mga kapatid ay nasa Maynila. At tanging ang kanyang mga magulang na lamang yung naiwan sa kanilang bahay. Mabuti naman kung ganon. Ang buong akala ko talaga wala rin kayong kuryente. Mangangapa tayo sa dilim kung nagkataon, di ba? Medyo natatawang wika pa ni Edward. Habang nag-uusap nga yung mga kaibigan ko, ay bahagya kong inilibot yung aking paningin. At nang matapat na nga kami sa malawak na sagingan, nakikita kong may mangilan-ngilang mga mayayabong na puno ng kahoy at talahiban. Sa unahan naman ay may mga nakahilerang kamoteng kahoy. Wala na kaming nadadaan ng mga kabahayan, kaya't sobrang napakatahimik na nga ng buong paligid. Kita mo na? Ang gaganda pala dito sa inyo eh. Napakatahimik pa. Tapos ayaw mo kaming papuntahin? Tinatakot mo lang yata kaming merong aswang dito sa inyong lugar eh. Para lang wag kaming pumunta. Sabi pa nga ni Edward. Hindi ko maiwasang mamangha sa mga nakikita ko sa paligid. Idagdag pang napaka-presko ng simoy ng hangin na maya't mayang humahampas sa balat namin. At napakatahimik ng buong paligid. At tanging mga kuliglig na lamang yung maririnig mo. Ilang sandali pa ay may naaninagan akong tila saranggolang nakalutang sa hindi kalayuan. Pero dahil panay po yung pag-uusap naming magkakaibigan, ay binaliwala ko na lang po yung saranggolang nakita ko. Pero syempre, sandali po akong nagtaka noon. Lalo at bakit may saranggola sa ganong oras, di ba? Nang sa walang ano-ano, ay saglit nga akong natigilan at napako yung tingin ko sa malaking puno sa kadahilan ng may nakita ako na napakalaking paniking nakakapit sa sanga at nakatingin sa gawin namin. Klarong-klaro ko yung nakikita dahil walang ibang nakaharang sa mga sangang kinapitan nito. Naramdaman ko pa yung pagtapik ni Darwin at sinabihan akong dumiretso na lang ng lakad. Bilisan na nating maglakad mga tol para makarating na tayo kaagad sa bahay namin at makapagpahinga. Muling saad pa ni Darwin at nagpatiuna na nga po itong maglakad. Nagmamadali na kaming maglakad at hindi ko na nga muling natuunan ng pansin ang paniking aking nakita. Hanggang sa ilang hakbang pa lamang yung nagagawa namin nang biglang nag-iba yung pakiramdam ko sa hangin. Bigla po akong naiinita noon at kinukutuban ako ng hindi maganda. At bigla po kaming nakaamoy ng kung ano, pero akala namin na isa lang sa amin yung nagpasabog ng napakabahong amoy. Kung kaya't sinabihan ko silang maghunos dili naman sa pagpapasabog. Dahil sa langhap na langhap namin yung napakabahong amoy. Sira,
Wala namang nagpasabog ng amoy sa ating magbabarkada, di ba? Wika pa ni Darwin. Kung ganoon nga, saan ang gagaling yung napakabahong amoy na yan? Tanong ko naman sa kanya dahil talagang meron kaming naaamoy. Nung mga oras na yon, ay hindi ko alam kung seryoso ba yung kaibigan ko sa mga sinasabi nila o hindi. Lalo at ayon nga kay Darwin, makagaling umano sa isang nilalang ang napakabahong amoy na aming nalalanghap. Nilalang na kayang kumitil ng buhay ng tao. At matapos po niyang sabihin yon, Sir Dan, ay hindi ko naiwasang kilabutan. Idagdag pang may mga panaka-naka na rin akong naririnig na kaluskusan at mga yabag sa gilid ng daanan. Maging yung mga kaibigan ko ay nakita kong natatakot na rin po yung mga ito. Dahil pa na yung kanilang paglinga na para bang meron na ring nararamdaman. Maya-maya pa ay naibulalas ng kaibigan naming si Edward na may nakita raw siyang kakaibang hayop na umaali-aligid sa may talahiban. Dali na, bilisan ninyong maglakad at wag nang titingin-tingin pa kung saan-saan. Utos pa nga po noon ni Darwin. Sa pagmamadali naming maglakad ay bigla na lamang kaming natigilan nang may matanaw kaming hayop sa may gilid ng daanan. Kakaiba po yung wangis ng hayop na aming nakita at hindi ko maipaliwanag kung ano nga bang klase ng hayop yon. Basta ang tanging masasabi ko lamang ay sobrang nakakapanghilakbot ng nilalang na iyon, na kapag makikita ng kahit sino ay talagang kikilabutan at manginginig yung mga tuhod dahil sa sobrang takot na nararamdaman. Nagulat naman kaming lahat nang biglang sumigaw yung kaibigan naming si Darwin na tumakbo na umano kami at huwag pansinin yung nilalang na nasa harapan namin. Nataranta naman kaming nagtakbuhan lahat. Pakiramdam ko tuloy ng mga sandaling yon ay nakikipagpatentero kaming magkakaibigan dahil nag-uunahan kaming tumakbo at panay po yung pagsisigaw at humihingi ng saklolo. Sa pagpapatuloy ng pagtakbo namin ay halos takasan na nga ako ng kaluluwa noong marinig ko ang nakakatakot na huni. Tulong! Tulungan niyo ako! Rinig ko pang sigaw ng kaibigan naming si Edward. At noong lingunin ko nga ito, ay nakita kong dinudumog na siya ng isang aswang. Kaagad nga akong kumuha ng malaking bato at mabilisang nilapitan yung nilalang. Pagkalapit ko rito, ay ubod lakas kong inihampas sa ulo ng nilalang ang aking bitbit na bato na siyang naging dahilan kaya nawala sa balanse yung nilalang na ito at natumba po yun. Habang hawak-hawak nito yung kanyang nakakakilabot na mukhang may bahid na rin ng dugo. At sa takot ko nga, nang makita kong may bahid ng dugo yung nilalang, ay mabilis ko nang nabitawan yung bato. Sobrang pangangatog ng kamay yung nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Pero pinilit kong wag ipahalata yung takot na nararamdaman ko. Nang makita kong patakbong papalapit sa amin yung mga kaibigan namin at nang tuluyan na ngang nakalapit ang mga ito, ay pinagtulungan naming itayo si Edward. Muli nga kaming tumakbo. Sama-sama na kaming nagtakbuhan at walang iwan ng magkakaibigan hanggang sa isang sigaw ang aming narinig. Sinabi nitong bilisan naming tumakbo upang sa ganoon ay matakasan namin yung aswang na humahabol. Noong tignan ko nga yung taong sumisigaw, ay natanaw kong malapit na pala kami sa nag-iisang bahay na naroroon. At naroon po yung matandang lalaki sa kanilang bakuran na nakatayo habang nakaabang sa amin. Grabe po yung pagtakbo namin noon. Papunta doon sa bahay ng matanda. At habang tumatakbo kami,
ay napapaisip akong grabe pala talaga yung baryong tinitirhan ng aming kaibigan. At maya-maya pa ay nakarating na nga rin po kami sa may bakuran ng matanda. Agad naman po kami nitong pinapasok sa kanyang bahay at ginising yung kanyang pamilya. Bakit po ba, Lolo, at bakit nyo kami ginising? Pupungas-pungas pang tanong ng isang binatilyo na mukhang apo ng matanda. Sinabi naman ng matanda sa binatilyo yung tungkol sa nakita niyang aswang na humahabol sa amin. At matapos sabihin yun ng matanda, ay mabilis na kumuha ng itak yung binatilyo at nagmadali nang maglakad papunta sa pintuan. Ngunit bago pa man ito makarating, ay agaran nga itong pinigilan ng matanda. Sandali, apo. Hindi ka pwedeng lumabas ng bahay. Hindi mo pa kaya yung aswang na yon. Wika pa nga ng matanda na napag-alaman naming si Mang Predo. Nakailang paliwanag pa nga yung matanda sa kanyang apo bago nga nakinig yung binatilyo. Dahil mukhang matagal na raw na aswang yung humahabol sa amin na yon. Nang huminahon na nga yung binatilyo, ay tinanong nga kami ni Mang Predo kung bakit 10 oras na nga ng gabi nasa kalsada pa rin kami. Sinabi naman ng kaibigan naming si Darwin na kakarating lang namin galing Maynila. At ginabi kami ng dating kung kaya't wala na kaming naabutan pang masasakyan. Kaya nga kami nagpasyang maglakad na lamang para makapagpahinga na rin sa bahay pagkadating. Mas maigi sigurong dito na muna kayo magpalipas ng gabi. At bukas na kayo umuwi sa inyo. Baling pa sa amin ng matanda bago inutusan yung kanyang apo na ipagtimpla umano kami ng kape. At hindi na nga po kami tumanggi sa sinabi ng matanda na doon na muna kami magpalipas ng gabi. Nang gabing yon, naglagay ng mga pangontra sa aswang yung maglolo upang sa ganoon ay lubayan na raw kami ng nilalang. At dahil hindi naman kami makatulog agad ng gabing yon, nagkwentuhan na lamang kami tungkol sa naranasan namin. Sumali naman sa pagkukwentuhan ang maglolo. At doon nga ay napag-alaman naming noon pa man ay may mga aswang na raw talagang napapabalita sa kanilang lugar. Gawa ng nasa Karatig baryo lamang daw yung tirahan ng pamilya ng mga aswang. At yun nga yung kanilang pinaghihinalaan na nanggagambala ng mga bagong salta. Sa buong magdamag ng pagkukwentuhan ay marami pa akong nalaman tungkol doon sa lugar na tinitirahan ng aming kaibigan. Kinabukasan, bago kami umalis ay sobra-sobra nga yung aming pagpapasalamat sa matanda. Binili na naman kami nito na mag-iingat daw at hanggat maaari ay wag na kaming magpagabi sa daan. Matapos kaming paalalahanan ay umalis na rin kaming magkakaibigan noon. At nung makarating na nga kami sa bahay ni Darwin, sinabi ng kaibigan namin yung buong katotohanan. Magmula po noon ay hindi na kami nagpapagabi pa sa daan habang nasa bakasyon pa kami sa baryong yon. Pero hindi na rin naman po nasundan yung aming mga naranasan. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po.